Magsitayo po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Mga pusong puno ng pagpapasalamat sa Diyos, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Ngayon pong ikalawang linggo ng Kwaresma, muli po nating matutunghayan ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa harapan ng kanyang tatlong alagad sa tuktok ng bundok ng Tabor, ang tila makalupang anyo ni Jesus ay nagbago sa anyong maluwalhati. At ito ay nasaksihan ng kanyang mga alagad. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon po na hindi namin nakikita ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kapangyarihan dito sa mundo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa pagbibigay namin ng higit na pagpapahalaga sa mga bagay na pansamantala lamang, higit sa mga bagay na iyong iniaalok sa amin, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa hindi namin pagpapahalaga sa aming mga kasama, sa aming mga kapatid at kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami.
Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaan sila'y mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo'y nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa nagsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa ulap na maliwanag, ito ang tiyang pahayag. Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita, kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Ano ang madalas tinatanggihan ng tao sa panahon ngayon? Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ay tinawag, tinipon, pinagpapala ng ating poong Jesus Nazareno dito sa kanyang pambansang dambana na pinagmumulan ng pag-asa at pagpapala. Pwede po ba nating pagpalain ang bawat isa? Sabihin po natin sa mga katabi natin, God bless you. Mayroon pong sinasabing 2 bagay na hindi tayo komportable. Sabihin na natin. Lalo na tayo mga Pilipino. Hindi natin gaanong katanggap-tanggap. Nahihirapan tayo. Ano yung 2 iyon? Una, batas. Pangalawa, pagtatama. Batas at pagtatama. Ayaw po natin ng may mga rules. Ayaw natin ng may mga regulasyon. Mas gusto po natin, malaya nating magagawa kung ano gustong gawin natin. Ayaw natin na mayroon tayong nababasang mga regulasyon, mga directional signs, polisiya. No? Dahil para sa atin, ito po ay pipigil ng ating kalayaan. No? Kaya hanggat maaari, wala ng rules. Di po ba? Pangalawa, pagtatama. Dito medyo hindi natin ganun katanggap-tanggap. No? Yung bang itinatama ka? Naranasan niyo na ba yon? Meron kang itinama, biglang nagalit sa iyo? May pinaalalahanan ka, aba, nagalit agad? Ayaw natin na tinatama tayo.
kinokorek. Di po ba? Dahil doon, ayaw rin nating mag-correct. Ayaw nating magpaalala kasi medyo ayaw natin ng confrontation mga Pilipino. No? Pag merong itinama sa atin, napagsabihan tayo, agad-agad away agad. Di ba? Ganun tayo Sabi nila, ito daw ay tanda ng insecurity. No? Ang insecure na tao, pinaalalahanan mo lang ng kaunti, galit agad. Parang bawas agad ang kanyang dangal. No? Mababa kasi yung yung tinatawag na self-esteem. Kaya tayo minsan tahimik na lamang. Hindi na natin pinapaalalahanan. Ayaw tayong magtama. Tahimik na lamang. Kaya ang nangyayari, tuloy-tuloy lang yon. Yung problema, ikaw, lagi kang aburido, lagi kang mainit ang ulo kasi hindi mo maitama Hindi tayo komportable doon. Ano ang pwede natin gawin? Tingnan po natin yung Ebanghelyo. Ayan. Yung Ebanghelyo, ang Panginoong Jesus, kasama ng kanyang tatlong alagad, pumunta doon sa tuktok ng bundok. At doon, bigla na lamang, nakita nila si Jesus, nagbagong anyo. Yung puti niyang damit niya, puting-puti, yung mukha niya parang araw. Yung anyo, maluwalhating anyo ni Jesus. At merong nakitang dalawa. Sino yung dalawang yon? Si Moises at saka sino? Si Elias. Kasama ni Jesus. Nasa magkabilang tabi ni Jesus. Ngayon, tanong natin, ano kinalaman ni Moises? No? Si Moises po, alam naman po natin, siya ang tumanggap ng 10 utos. Yung batas. No? Saang bundok yan? Sa bundok ng Sinai. Di ba? Ano ba yung mga batas na yon, 10 utos na iyon? Yung 10 utos na iyon, yun po ay naglalayon para sa mga Israelita at maging sa panahon ngayon, ang 10 utos na iyon ay para sabihin sa atin kung ano ang tama at mali. Kung ano yung makabubuti at hindi makabubuti o makasasama. Yun ang 10 utos. Yan ay para alagaan ang ating kaligtasan, maging maganda ang ating ugnayan sa isa't isa, at maging masaya ang ating pagsasama. Yun ang 10 utos. Yun ang naglalayon sa 10 utos. At yun ay nasa tabi ni Jesus. Ganun din naman si Elias. Sino si Elias? Siya ay isang propeta. Ano naman ang nilalayo ng mga propesiya o sinasabi ng propeta? Ang tungkulin naman ng mga propeta, kung si Moises tumanggap ng 10 utos, ang mga propeta naman, sila po yung nagtatama. Sila yung nagpapaalala sa bayan ng Diyos, nakakalimot na kayo. Sino na sinasamba ninyo? Bakit kayo nag-aaway? Magbalik loob kayo sa Diyos. Sinisira nyo ang buhay ng isa't isa, mapapahamak kayo. Itigil ninyo yan. Magsisi kayo. Di ba ganun ang papel ng mga propeta? Di ba? Si Elias, si Jeremias, maging si Job, marami po yan. Ang tungkulin nila para yung utos na binigay kay Moises na nalilimutan ng bayan niya o sinasalungat na ng kaniyang bayan ng Diyos, paaalahanan ng mga propesiya, ng mga propeta. Itatama ng mga propeta. Maliwanag po. Ayan. Hindi ba yung itong dalawang taong ito ang sumisimbolo ng ating kinaayawan? Ang utos at ang pagtatama. Ang mga batas at ang pagpapaalala o pagtutuwid. Yun yung dalawa nating hirap tayo na matanggap. Lalo pa tayong medyo Pilipino. Nandoon, sino nasa gitna nila? Si Jesus. Ibig sabihin, may sagot ang Panginoon. Meron siyang iniaalok para mas maging komportable tayo sa batas, para mas katanggap-tanggap sa atin ang mga pagpapaalala, pagtutuwid sa atin. Si Jesus ang nag-aalay ng tulong o sagot.
Ano yon? Paano, Father? Magiging madali sa amin matanggap yung mga rules na yan. At yung mga pagtutuwid na yan, kami napapagalitan. Paano namin mahaharap yan at magiging katanggap-tanggap? Tingnan niyo po nangyari sa Panginoong Jesus. Ang sabi doon sa Ebanghelyo, bigla na lamang daw may makapal na ulap na kulay puti ang bumalot sa kanila. At ano ang narinig nila? Ito ang kinalulugdan kong anak, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, dapat po mapagtanto natin na ang lahat ng ibinibigay ng Diyos na batas, ang pagtutuwid sa atin ng Diyos ay dahilan sa tayo ay mahal na mga anak niya. Tayo itinuturing ng Diyos hindi alipin, kung hindi kanyang inaangkin na mga minamahal na anak. It's because of relationship. Dahil meron tayong ugnayan. Di po ba? Pag kayo ay pinagsabihan ng kaibigan ninyo, tatanggapin nyo pa eh. Pero pag pinagsabihan kayo ng hindi nyo kakakilala at kaano-ano, sino ka? Di ba? Pero pag may relationship na, pakikinggan mo yan. Isasaalang-alang mo yan. Kaya sa bahay, ganun tayo. Napapakinggan natin ng ating mga magulang, napapakinggan natin ng ating kuya o si ate, dahil mayroong ugnayan. Tatanggapin natin kung ano ang inilagay na panuntunan sa bahay dahil may ugnayan. Sa mga institusyon na ating kinabibilangan, sumusunod tayo sa mga polisiya sa ating mga opisina dahil mayroong ugnayan. Sumusunod tayo sa mga panuntunan ng mga eskwelahan dahil may nangyayaring ugnayan sa loob ng eskwelahan. Mahirap sumunod, mahirap paniwalaan o tanggapin ang pagtutuwid sa atin kung walang ugnayan. Sino ka? Kilala mo ba talaga ako? Ano pakialam mo sa akin? At ano ang pakialam ko sa iyo? Pero pag may ugnayan, merong kang isinasaalang-alang. Kilala ako nito eh. Pruweba, napatunayan ko na ng ilang beses, may malasakit ito sa akin. Kaya niya siguro ako itinutuwid. Kaya niya siguro ako pinapagalitan. Dahil alam kong nagmamalasakit siya sa atin. Ganun ang Diyos sa atin. May mga pagkakataon na ayaw natin, ayaw ng tao sa simbahan. Kasi ang simbahan daw, ang daming utos, ang daming patakaran, ang daming pamantayan. Pero kung ating maiisip, itong lahat namang itong pamantayan, patakaran, at panuntunan ng simbahan ay para mapalapit tayo sa Diyos at maging maganda yung ugnayan natin sa bawat isa, matatanggap natin. Dahil tayo ay iisang bayan ng Diyos. Nagmamalasakit, kumakalinga, nagdarasal para sa bawat isa. Naggagabay sa bawat isa. Sana po, makita po natin ang kahalagahan ng mga utos ng Diyos. Sana po, makita natin ang kahalagahan ng mga batas na mayroong umiiral sa atin ngayon. Sana po, wag nating masamain kung tayo ay pinaaalalahanan o kaya pinapagalitan, itinatama. Sana wag nating masamain. Bagkus, paigtingin natin yung ating ugnayan. Isaalang-alang natin yung ating ugnayan.
at ating makikita at mararamdaman, may maganda na nakapaloob sa bawat utos, sa bawat pagtutuwid na ating dinaranas. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan. Pangyarihan sa lahat Na na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nadinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang anak na minamahal. Mga anak din tayong iniibig ng Diyos, kaya buong pagtitiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging tagapagpatotoo nawa ng iyong pag-ibig, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko. Sa aming panalangin at paglilingkod sa isa't isa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga polisiyang kanilang nilikha at ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap, at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at dagliang ng nakaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, Ama, ang minamahal mong mga anak. Ilapit mo kaming lalo sa iyong puso upang kami matuto ring umibig katulad ng pag-ibig mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin
kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuruan po tayo ng ating Panginoon na tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Kung kaya't ipanalangin po natin at pagsumikapan po natin na magawa po natin ituring ang iba bilang ating iginagalang at pinagmamalasakitang kapatid. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Sa darating na March 5, 2026, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi, makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Nais ko rin pong pasalamatan kayo. It's been months mula nung nagpatupad po tayo noong emergency lanes. Lalo na dito sa loob ng simbahan. May mga guhit pong pula na nandyan. Yan po ay para makita po natin yung lugar na dapat laging bakante sa buong misa dahil yan po ay gagamitin natin especially for emergency na mga pangyayari po. Ayan po. So maraming salamat po sa inyong pag-observe nung itong pangangailangang ito. And also dun sa labas din, meron tayong inilagay dating guhit para maging maganda at maayos yung daloy po ng ating pagsisimba at pagkukomunyon sa ating banal na misa. Maraming salamat po muli sa inyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo bilang mga disipulo at misyonero ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.